Paano maiiwasan ang fake lawyers at legal scams sa Pilipinas? Maraming Filipinos ang naloloko ng mga peking abogado at legal scams taon-taon. At ang masakit, may mga naniningil, may nangungulekta ng pera, pero hindi naman totoong abogado. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano sila makikilala at paano proprotektahan ang inyong sarili. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema ang ating channel, ang legal partner nyo online. Kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe para sa weekly legal content. Una, tingnan natin ang pinakakaraniwang modus. May mga attorney for hire na walang lisensya. Mga taong nagpapakilalang abogado pero hindi nakapasa sa bar o kaya naman ay na-disbar na. Meron ding online legal service sa mga social media katulad ng Facebook at TikTok. Nag-aalok ng annulment for 10,000 pesos. Imposible po ito. Nagfi-fixers para sa pagkakaroon ng birth certificate o kaya naman ay sa pagkuha ng passport. May nag-aalok din ng sure approval sa immigration. May mga fixers din sa korte, LTO, NBI at Registry of Deeds. Sasabihin sa iyo, ako na ang bahala, may kakilala ako sa loob. Lahat ng ito po ay illegal at maaari ka pang maperwisyo. Paano nga ba malalaman na totoo ang abogado? Maaari niyong i-check ang pangalan ng nagpakilalang abogado sa Supreme Court Roll of Attorneys. Pumunta sa website ng Supreme Court, ang sc.judiciary.gov.ph. I-click ang Bar Matters, then i-click ang Lawyers List. Ilagay ang buong pangalan ng nagpapakilalang abogado. Dapat lumabas ang full name niya, roll number, address, at petsa ng pagiging abogado. Kasama din ang attorney's roll number. Kung wala sa listahan, hindi siya abogado. Pangalawa, maaaring hanapin ang IBP ID o IBP Official Receipt. Kada taon, nagbabayad ang tunay na abogado ng IBP dues. Dapat may IBP ID rin for the year at IBP Official Receipt Number. Kung luma na ang ID o expired na ito, magduda ka na. Pangatlo, tingnan ang kanilang signature line. Ang tunay na abogado ay gumagamit ng attorney plus full name. May roll of attorney's number, may IBP number, may MCLE compliance number. Ano-ano ang red flags ng peking abogado? Walang roll number. Hindi nagbibigay ng resibo. Nagsasabi ng mura lang po, ako nang bahala sa judge o kaya kay fiskal. O kaya naman ay may pangakong guaranteed annulment. Minsan nag-aalok din sila sa Messenger o TikTok ng mabilisang legal remedy. Remember, being a lawyer or an attorney equals trust. Kung fake ang abogado, fake din ang hustisya. Sa batas, walang instant, walang guaranteed, walang kakilala para maiwasan ang proseso. What do you do if you suspect a fake lawyer? Una, huwag agad magbayad. Humingi ng official receipt. Pangalawa, i-verify ang credentials sa Supreme Court o kaya naman sa Integrated Bar of the Philippines. Libre po ito. Pangatlo, maaari silang i-report sa prosecutor's office o kaya naman sa Supreme Court. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang mabait. Dapat legal at legitimate. Ang kaalaman ang pinakamalakas na proteksyon para hindi ka maloko. Kung may tanong pa po kayo, i-comment nyo lang sa baba, sa comment section, baka ito na ang next video natin. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.